Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Total, andito naman na kayong lahat. May gusto lang akong sabihin. Ayokong masira tayo sa mata ng ibang tao. Ayoko na rin na pinag-uusapan tayo ng masama. Ang gusto ko lang malaman ninyo, ginagawa ko ang lahat para manatili tayong buo bilang pamilya. Kung iwalayan ang gusto mo, diretsuin mo na. Madami mo pang paligoy-ligoy. Leo, porke kaya mo na ang sarili mo, ganyan mo na ba kakausapin ang tatay mo? Nasa hapag tayo. Kung hindi mo man siya igalang, igalang mo man lang sana ang pagkain na nasa harapan mo. Nagsasabi lang ako. Pambabastos na ba yun, Ay? Paano? Bawal na ba akong magsalita sa bahay na to? Tulad na palaging ginagawa ni tatay sa inyo? Ano bang pinagsasasabi mo, Leo? Tama na yan. Hindi ko binuksan tong usapan para sa away. Gusto ko lang sabihin, darating ngayong araw na ito si Angel. Ayun na nga. Ang dami pang drama. Yun lang pala. Gusto mo lang patirahin dito yung anak ng kabit mo. Leo, tama na. Tumahimik ka. Yan kasi na eh. Niloloko ka na nga, okay lang sa'yo. Papayag ka pang tumira dito yung anak niya sa labas? Ano to? Araw-araw mo titiisin yung bunga ng kalokohan niya para lang masabi mo na buo pa rin tayo? Gumising ka naman, Ay. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko dahil bigla akong sinapak ni tatay. Buti na lang mabilis si nanay at pumagitna agad, kaya hindi na nasundan. Galit na galit siya samantalang ako natulala lang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Leo, panganay na anak ng mag-asawang negosyante sa probinsya namin dito sa Mindanao. Noon kami ang pinakamayaman sa lugar namin. Pero gusto kong ikwento ang isa sa pinakamabigat at pinakanakakatakot na nangyari sa pamilya namin. Masipag ang mga magulang ko. Bata pa lang kami ng kapatid kong si Abby, puro trabaho na sila sa negosyo. Unti-unti, umasenso ang buhay namin. Hanggang sa makilala sila bilang mga matagumpay na negosyante. Sa panlabas, parang ang ganda ng pamilya namin. Pero hindi perpekto ang lahat. Wala kaming problema sa pera, pero may ibang klaseng problema ang pamilya namin. Babaero si tatay. Sunod-sunuran naman si nanay. Lahat ng desisyon ni tatay kahit mali, sinusunod niya. Habang lumalaki ako, natutunan kong magsalita para sa kanya. Si nanay kasi mas pinipiling tumahimik. Gusto niya walang away. Kahit siya na ang dihado. Habang ang kapatid ko naman noon ay sobrang bata pa, kaya wala rin siyang kaalam-alam sa nangyayari sa pamilya namin. Leo, sinabi ng tama na yung pakikipagtalo sa tatay mo. Hindi mo alam ang lahat ng nangyari. Anong hindi alam? Ano bang hindi ko alam sa sinasabi mo, Nay? Gusto mo bang maniwala rin ako sa kwentong pinapalabas ninyo para lang maging malinis yung pangalan ni tatay? Na napikot lang siya? Nagayuma lang? Ano yun, parang pelikula? Ay nako, makabagong panahon na ngayon. Hindi na uso yung mga kwento na yan. Alam nyo ba yung usap-usapan ngayon? Baka raw si tatay ang may sadimonyo at may kaalaman sa mga karunungang itim na yan dahil ang bilis niyong yumaman. Leo, isa pang salita mo. Ako na ang gagawa ng paraan para tumahimik ka. Gawin nyo. Sanay na rin naman ako, di ba? Kung hindi pambubugbog, pangungutya ang aabutin ko. Lahat naman ng tao, ganun ang tingin sa atin eh. Wala kang galang bata ka. Saan ka ba natutong mangganyan? Kahit anong sabihin ko, mali pa rin sa inyo, di ba? Porke kayo ang magulang, kayo lagi ang tama. Nakakahiya tong pamilya na to. Leo! Bumalik ka dito! Hayaan mo na, mahal. Hindi rin naman tayo pakikinggan yan. Sarado na ang isip niya sa atin. Pagkatapos kong magsalita, tumayo ako at dumiretso sa kwarto. Iniwan ko ang pagkain ko.
Parang ganito na lang lagi sa bahay. Pag nag-uusap kami sa hapag, nauuwi lang sa sigawan at away. Pero pakiramdam ko kailangan kong magsalita. Lalo na kung tahimik lang si nanay. Sa lugar namin usap-usapan ng pamilya namin. Yaman namin, pero alam din ng lahat ang kalokohan ni tatay at ang pagiging martir ni nanay. Hindi na siya lumalaban. Sabi niya naakit lang daw si tatay kaya nagkaanak siya sa iba. Pero ang totoo, malaki na yung batang yun. Doon na nagsimula ang totoong gulo. Hindi ko alam kung anong oras dumating yung anak ni tatay sa bahay. Pumasok lang ako sa kwarto ko at hinayaan sila. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Hangin na lang siya para sa akin. Hindi ko sinasabayan sa pagkain. Mabuti na lang hinayaan na rin ako ng mga magulang ko. Isang madaling araw, 3:00 na nang makauwi ako. Pagpasok ko sa kwarto, tinawagan ko agad si Mabel, girlfriend ko. Alam kong gising pa siya dahil sabay naman kaming umuwi kanina. Si Mabel lang kasi ang nagsilbing sandalan ko simula nang maging kami. Kaya halos araw-araw at gabi-gabi, siya ang gusto kong kasama at kausap. Ang bilis mo naman tumawag. Kakarating ko lang din halos eh. Pagod na ako. Kaya naman ako nagmamadali na makauwi para makapagpahinga. Ay, sakit ng likod ko. Ay, ganun ba? Eh di, magpahinga ka na muna, ha? Ganun na nga yung ginagawa ko habang kausap ka eh. Huh? Ano yun? Narinig mo ba yun? Parang may kung anong lumilipad sa labas ng bahay namin ha. Sandali nga lang, lalabas nga ako. Ha? Anong lumilipad? Wala naman ako naririnig. Baka nga sa labas, check ko muna. Matulog ka na rin, late na. Okay, sige. Kita na lang tayo bukas. Ibinaba ko ang tawag at buong lakas na ibinato ang cellphone sa kama bago tuluyang lumabas ng kwarto. Matilim ang bawat sulok ng bahay. Tahimik na rin noon ang paligid. Alam kong maya-maya lang magigising na si Manang. Kasambahay namin para maghanda ng almusal pagsapit ng 5:00. Habang naglalakad ako napansin kong wala na ang ingay na narinig ko kanina. Ang tunog na parang pagaspas ng mga pakpak na lumilipad-lipad sa labas ng bahay. Pagdating ko sa labas ng bahay, doon ako dumiretso sa balcony dahil doon ko narinig ang ingay kanina. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pero sa pagbukas nito, napasigaw ako sa gulat. Nandoon kasi yung anak sa labas ni Papa, si Angel. Naku, pasensya na. Nagulat pa kita. Anong ginagawa mo dito sa labas ng ganitong oras? Hindi kasi ako makapag-aral ng maayos sa kwarto ko eh. Nag-aaway kasi si Papa saka ang mama mo. Nasa tabi lang kasi nila yung kwarto ko kaya dito ko na lang naisipang mag-aral. Hindi ko na malayan yung oras kaya inabutan ako na madaling araw. Ikaw, hindi ka pa rin ba magpapahinga? Malapit nang mag-umaga oh. May narinig kasi ako ditong ingay kanina. Parang pagaspas yata ng pakpak yun eh. Wala ka bang napansin? Ha? Wala naman. Kanina pa ako rito eh pero wala naman ako napapansin. Ganun ba? O sige. Nauna na akong bumaba ng hagdan. Palaisipan pa din sa akin ang aking narinig. Nasa 2nd palapag ng bahay ang kwarto ko kaya sigurado akong may narinig nga ako kanina. Sa totoo lang kasi hindi yun ang unang beses na narinig ko yun. Sa araw-araw kasi palagi kaming magkausap ng girlfriend ko hanggang madaling araw at palagi ko rin naririnig ang mahinang pagaspas na yun. Sumisilip ako sa bintana ng kwarto ko pero wala naman akong nakikita. Ewan ko ba pero ngayon ko lang din kasi naisipang lumabas para suriin kung ano ba yun. Ilang beses pang naulit ang ganon pero hindi ko na yun binanggit pa sa girlfriend ko dahil baka ma-weirduhan siya sa akin. Hanggang isang gabing magkausap ulit kami sa telepono may bigla siyang binanggit sa akin. Mahal, nabalitaan mo na ba yung usap-usapan ngayon dito sa atin? Tungkol saan naman yan? Puro ka kasi lakwatsa. Kaya wala kang alam sa nangyayari sa paligid mo eh. Parang si tatay. Ayaw na lang gawing direkta yung sasabihin niya. Alam mo ba,
May namatay daw na babae sa ospital. Natagpo ang wakwak yung tiyan at sapilitan daw na kinuha yung baby sa loob ng tiyan. Diba? Nakakaloka. Walang makapagsabi kung anong nangyari sa kanya o kung sino yung may gawa nun. Ano? Ang usap-usapan, biktima daw yun ng isang kakaibang nilalang na gumagala dito sa barangay natin. Nakakatakot, diba? Biruin mo, nasa ospital na yun kung saan hindi halos nauubusan ng tao pero nangyari pa yun. Paano mo naman nasiguradong masamang nilalang yun? Saka, ano ba naman yung chismis na yan? Kung ano na lang talaga napag-uusapan ng mga tao eh. Paano naman niya mababalita ng ganyan kung hindi naman pala totoo? Alam mo, natatakot na talaga ako dito. Kaya pala panay ang sermon sa akin ni Mama kagabi. Nang abutan niya akong umuwi ng alas 12 na madaling araw. Bakit kasi ayaw mo dyan sa inyo tumambay? Palagi ka nandito. Nag-aalala tuloy sila sa'yo. 2 oras lang naman tayo magkasama eh. Sa tuwing makakauwi ka lang naman galing sa trabaho mo kaya sinusulit ko na. Nabuburyong ako dito sa bahay. Saka gusto kita palaging kasama. Palagi ka kasing busy. Ang mahalaga, binibigyan pa rin naman kita ng oras, no? Yun naman ang importante sa isang relasyon, di ba? Oh, hinihikab ka na. Kaya matulog ka na. Bukas na lang ulit siguro tayo mag-usap kapag hindi ka na busy. Ibinaba na niya ang tawag at kasabay noon ay biglang nawala ang pagaspas na kanina pa umaabala sa aming pag-uusap. Hindi pa rin talaga yon naririnig ng girlfriend ko sa kabilang linya at parang ako lang lagi ang nakakapansin noon. Kaya hindi ko na ininda. Napabuntong hininga na lang ako at pilit na pinapakalma ang sarili habang sinusubukan kong matulog. Pero hindi ko maialis sa isip ko ang tunog na yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang alingaw-ngaw ng pagaspas. Sa halip na makatulog, napilitan akong magsaliksik tungkol dito. Kinuha ko ang laptop ko pagkatapos ay mabilis kong hinanap ang anumang paliwanag tungkol sa kakaibang tunog na yon. Pero sa nalaman ko, halos manigas ako sa takot. May nabasa akong tungkol sa isang uri ng aswang. Isang manananggal na gumagala raw tuwing gabi. Ang detalye ay eksaktong tumutugma sa mga naririnig ko nitong mga nakaraang gabi. Kinilabutan ako sa aking nalaman at sa tindi ng kaba na ibato ko ang laptop ko sa kama. Kung totoo ang hinala ko, mukhang tama nga ang usap-usapang kumakalat sa barangay namin. Kaya pala napapadalas ang kakaibang tunog na naririnig ko tuwing gabi. Naalimpungatan na lang ako sa sigaw ng nanay ko sa labas ng kwarto ko at hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa sobrang pag-iisip. Nang buksan ko ang pinto habang nakapikit, mas lumakas ang paninermon niya. Sinisigawan niya ako dahil sa palagi kong pag-uwi ng gabing-gabi na. Sigurado naman akong nag-aalala lang siya sa akin dahil dumadami ang mga misteryosong pagpatay na nababalitaan niya sa aming bayan. Leo, anong oras ka na naman bang uuwi? Hindi mo ba nababalitaan kung ano-anong nangyayari ngayon sa paligid? Bakit ba ayaw mo makinig na bata ka? Di nyo na ako kailangang intindihin pa. Siguradong ligtas ako at hindi ko ipapahamak yung sarili ko. Humihikab akong iniwan si nanay sa pinto ng kwarto ko. Hindi na sumagot si nanay sa huling sabi ko. Pagod na rin akong makipagtalo. Kagabi kasi habang nagsisearch ako sa internet tungkol sa mga kakaibang tunog na naririnig ko, mas marami pa ang nabasa kong pumukaw sa aking kuryosidad. Habang nagbabasa napunta ako sa mga artikulo at kwento tungkol sa mga manananggal. Ayon sa mga nabasa ko, ang nilalang na ito ay hindi lamang alamat. Iniuugnay ito sa mga misteryosong pagwakwak daw ng tiyan ng buntis upang kunin ang bata at ang mga insidente ng pagkasira ng laman loob ng tao. Lalo akong kinilabutan habang iniisip na baka may koneksyon ito sa mga tunog na naririnig ko gabi-gabi. Tapos may nabasa pa ako na madalas daw silang nagpapanggap na magandang babae at nang-aakit ng mga lalaki. Gaya ng mga tipo ng babaero kong ama. Naalala ko bigla si inay. Kung totoo na ang kabit ni tatay ay isang mangkukulam at napikot lang siya, hindi malayong maging posible na magkaroon si tatay ng kabit na manananggal. Bigla kong nakaramdam ng takot para sa sarili kong ina. Pero may posibilidad na hindi ito totoo at pawang haka-haka lamang. Pero hindi ko maiwasang mapaisip. Paano kung hindi lang ito simpleng haka-haka?
Paano kung totoo nga? Ang simpleng kuryosidad ko ay nauwi sa kaba at takot na hanggang ngayon ay hindi ko pa mabura sa isip ko. Dahil din sa mga usap-usapan at mga nangyayaring kababalaghan noon sa lugar namin, kahit sa girlfriend ko noon, ay hindi ko na maiwasang hindi mag-alala. Magandang umaga, mahal ko. Wala akong pasok ngayong araw sa school. Pwede ba kitang sunduin mamayang uwian mo? Wag! Ang ibig ko sabihin ay, huwag mo na ako sunduin. Makakauwi naman ako ng ligtas eh. At siguradong tatawagan kita agad pagdating ko sa bahay, ha? Pero kahit na, gusto lang kitang makita, mahal. Magkikita din naman agad tayo. Kaya hindi mo na ako kailangan sunduin pa, okay? Gusto ko lang naman ihatid sundo ka para naman masiguro kung ligtas ka. Sobrang delikado kaya sa paligid natin ngayon. Alam mo naman yun, di ba? Alam ko, pero hindi ako sanay na may sumusundo sa akin mula sa trabaho eh. Gusto ko lang talaga na makasiguradong ligtas ka. Hindi kasi ako mapakali kung malaman kung nasa labas ka pa ng 10 oras ng gabi. Alam ko nag-aalala ka lang. Pero magiging maayos lang ako. Ha? Sige na, baka mahuli na ako sa pagpasok ko eh. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan kong protektahan ng mga taong mahal ko, pero parang sila mismo ang ayaw na gawin ko yun. Si Nanay at si Mabel, gusto kong alagaan sila, asikasuhin at siguraduhin walang masamang mangyayari sa kanila. Pero sa bawat pagsisikap ko, parang nagiging mali pa rin sa paningin nila ang mga ginagawa ko. Habang nasa kwarto ako at walang ginagawa, ay pinagpatuloy ko ang pagbabasa. Sabi nila sa binabasa ko, maaaring bagong salta ang pamilya ng aswang na umaatake tuwing sasapit ang dilim. Hindi ko alam kung bakit biglang pumasok sa isip ko si Angel. Siya lang ang bagong miyembro ng aming pamilya. Simula nang dumating siya, sunod-sunod ang mga misteryosong bagay na naririnig ko tuwing gabi. Kung malapit naman siya, naaamoy ko ang hindi magandang amoy sa kanya na akala ko noong una ay normal lang. Pero ayon sa artikulo na nabasa ko, isa ito sa simbolo ng pagiging aswang. Ang pagkakaroon ng amoy na kakaiba. Dahil sa naiisip ko tungkol kay Angel, naisipan kong silipin ang kwarto niya. Lumabas ako mula sa kwarto nang maisip ko na hindi tamang akusahan ko siya base lamang sa nababasa at naririnig ko. Aminin ko ba no hindi, iisa ang dugong nananalaytay sa amin dahil si tatay mismo ang kanyang ama. Malaking iskandalo ito sa isang kilalang negosyante kung sakali. Pinagpatuloy ko na lang ang pagpunta sa kusina dahil nakalabas na din naman ako ng sariling kwarto. Nakita kong nakaupo sa harap ng hapagkainan si Angel at ngumiti siya sa akin. Kaya naman tumango lang ako. Kumain ka na ba, Kuya Leo? Halika, sabayan mo na ako. Saktong magsisimula pa lang akong mananghalian eh. Bakit naman 2:00 ka na kumakain? 2 oras ka nang huli para sa pananghalian ha? Nahihiya po kasi ako kay tita kung sasabay akong kumain sa kanila. Palagi ko kasi silang naririnig na nag-aaway ni Papa eh. Hindi ko alam ang dahilan pero nahihiya akong magpakita kay tita. Lalo na kung alam kong minsan na din ako naging problema nila. Ganun ba? Kaya pala, naliligo ka ba? Ano po? Naliligo? Bakit kuya? May amoy ba ako? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hayaan mo na lang. Sige na, mauna na ako ha. Tumalikod ako at iniwan siya sa hapagkainan. Hindi ko natagalan ang amoy ni Angel at muntik ko na talagang masabi yun sa kanya. Sa halip na makipagtalo o magpigil pa, mas pinili kong lumabas ng bahay. Hindi ko na rin matiis ang pagkabagot sa loob ng kwarto ko, kaya naglakad-lakad na lang ako mag-isa. Napadpad ako sa pinakamalapit na resto bar, pero sarado pa ito nang dumating ako at tanging mga lutong ulam ang tinitinda nila. Ganito kasi ang resto bar sa lugar namin. Sa gabi ay inuman at videokehan, at kung umaga naman ay karinderya. Wala akong magawa kaya nagpalipas muna ako ng oras sa pinakamalapit na shopping mall ng mga gamit. Nag-ikot-ikot lang ako habang naghihintay na magbukas ang resto bar.
Mabilis lumipas ang oras, bandang alas 5 ay naghahain na ng alak ang resto bar. Nang makainom na ako kahit papaano parang gumaan ang pakiramdam ko. Pero sa totoo lang, hindi talaga nawala ang bigat sa dibdib ko. Pakiramdam ko, wala akong kwenta. Hindi ko magawang maging sapat para sa mga taong mahal ko sa buhay. Parang hindi nila ako kailangan. Nanliliit ako sa sarili ko. Pakiramdam ko parang wala akong silbi. Lumipas ang ilang oras ng pag-iinom, nagpasya na rin akong umuwi. Hindi ko tinawagan ang girlfriend ko. Naiinis pa rin kasi ako sa mga inaasta niya. Nasa cellphone ko ang ilang missed calls niya pero hindi ko yon pinansin. Ayoko munang makipag-usap kahit kanino. Paglabas ko ng resto bar, malamig ang tama ng hangin sa balat ko. Mabuti na lang at agad akong nakakita ng tricycle para maghatid sa akin pa uwi. Hindi naman kalayuan kaya mabilis lang ang biyahe. Pagdating sa aming lugar, pinili kong bumaba sa kabilang kanto sa likod ng bahay namin. Ayokong mapansin nila inay na kararating ko lang. Alas 12 pa lang ng madaling araw. Posibleng gising pa sila at ayokong masermonan na naman. Tahimik akong pumasok sa likuran. Hindi ko na kinailangang akyatin ang pader dahil bukas naman pala ang maliit na gate. Maingat kong binuksan ito at pumasok ng dahan-dahan. Pero napatigil ako bigla. Sa dilim ng paligid, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Pagaspas ito ng mga pakpak. Napatingala ako at halos hindi ako makagalaw. Isang napakalaking ibon ang nakita kong pumapagaspas papalayo mula sa aming bahay. Hindi ito ordinaryong ibon. Sobrang laki niya. Halos natatabunan niya ang liwanag ng buwan mula sa kinatatayuan ko dahil sa paglipad niya. Malakas ang loob ko dahil lasing ako pero pakiramdam ko ay kaya niya akong kainin ng buo sa sobrang laki niya kahit hindi ko pa ito nakikita ng malinaw. Kahit alam kong hindi ko siya kayang labanan kung sakaling sugurin ako, sinigawan ko pa din siya. Dahilan para lumingon siya sa kinaroroonan ko. Kahit natatakpan niya ang liwanag ng buwan, kitang-kita ko na itsurang tao niya. Nagulat ako, naisip ko agad na posibleng isa itong manananggal. Katulad ng sinasabi sa mga nababasa kong artikulo sa ilang beses ng pagre-research ko. Anong ginagawa nito galing sa bahay namin? Sa sobrang kaba ay nagmadali akong pumasok sa kusina. Nakalikha ako ng tulog na siguradong maririnig ng katulong namin pero wala akong pakialam. Wag lang sila inay at itay ang makakita sa kalagayan ko. Nagmamadali akong pumasok at hindi ko napansin ang poste sa gitna ng kusina. Tumama doon ang ulo ko kaya naman bumagsak ako sa malamig na tiles. Dama ko ang lamig nito pero mas ininda ko ang sakit ng likod kong tumama sa sahig sa biglaang pagbagsak ko. Mabuti na lamang at hindi tumama ang ulo ko sa sahig dahil kung hindi ay nabagok na ako. Napasigaw pa nga ako sa sobrang sakit. Nakapikit ako habang hinihintay na humupa ang sakit at nakatulog ako. Dahil na rin siguro sa tama ng alak. Kinaumagahan na alimpungatan ako dahil sa pagtapik sa balikat ko ng katulong namin. Agad kong inilibot ang mata ko sa paligid, umaasang hindi ako nakita ng magulang ko sa kalagayan ko. Tinatanong pa ako ng katulong namin kung bakit doon ako nakatulog sa sahig pero hindi ko siya pinansin. Habang naglalakad ako at kinakamot ang ulo ko, nasalubong ko si inay at itay na mukhang kabababalang. Mukhang mag-aalmusal na sila dahil sa hapagkainan sila dumiretso. Hahakbang basa na ako palayo nang magsalita si inay. Himala, nagising ka ng maaga ngayon. Mukhang may lakad ka. Maupo ka na dito. Tama na ang pagre-rebelde mo. Wag mo nang umpisahan. Bakit? Totoo naman. Ano bang ginagawa mo dito sa kusina? Kung hindi ka sasabay sa amin kumain. Maliban na lang kung diyan ka matutulog. Oh, mukhang kakagising mo lang din, Leo. Hindi ako natulog dyan. Nakita ko ang mukha ni itay na mukhang hindi naniniwala sa sinabi ko. Naalala ko ang nangyari kagabi kaya naman naisip ko itong sabihin sa kanila. Gusto kong makita ang ekspresyon ng mukha niya. May bahagi kasi ng isip ko na iniisip na isa itong nilalang na nababalitang pumapatay ng mga kababaihan. Humakbang ako palapit sa pagkainan habang nakatingin sa mukha ng ama ko.
May nakita akong manananggal sa likod ng bahay kagabi. Mukhang sobrang laking ibon ang itsura niya pero putol yung kalahati ng katawan. Tumakbo ako. Tapos tumama sa posting yun. Bumagsak ako at nawala ng malay. Sobrang sakit nga ng likod ko Mabuti na lang hindi nabagok yung ulo ko. Kaya naman pala may pasa ang noo mo. Pero teka lang, anong manananggal ang pinagsasasabi mo? Di ba hindi ka naman naniniwala sa mga nilalang na katulad nila? Nay naman updated pa din naman ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Alam ko maraming nababalita ngayon na namamatay at misteryoso yung pagkamatay nila. Kung hindi matukoy ang dahilan, malamang mula sa mga masasamang nilalang yun. Siguro ilasing ka lang kagabi kaya nakakita ka ng ganong nilalang. Maka simpleng ibon lang yun at sobra kang magkwento. Hindi ka panipaniwala. Kapag ako ang nagkwento, hindi ka panipaniwala. Pero kapag sinabi mong napikot ka lang at ginayuma, dapat paniwalaan ka namin lahat at ni nanay. Alam mo, galing mo din talaga tayo, no? Gusto mo, respetuhin kita bilang ama pero sarili kong ina binabastos mo. Ito rin yung dahilan kung bakit ayokong sumabay sa pagkain sa inyo ng umagahan Umaga pa lang sira na araw ko. Hindi ko alam kung bakit nagagalit ako kaagad sa tuwing kinokontra ako ng aking ama at hindi niya kayang paniwalaan ang mga sinasabi ko. Naisusumbat ko tuloy ang mga nakaraang ginagawa niya na ang hirap din paniwalaan. Leo, ano ba? Magsisimula ka na naman ba? Nay, hindi ako nagsisimula. Kinikwento ko lang naman yung nakita ko Sinasabi ko sa inyo para mag-ingat kayong lahat. Lalo ka na, Nay. Dahil ayon sa mga artikulo na nababasa ko, pinapatay ng kabit na aswang nila ang legal na asawa ng mga kinakalantarin nilang lalaki. Malay mo, isa pala sa mga babae ni tatay ang aswang. Lalo na't madalas ako nakakarinig ng mga pagaspas ng pakpak dito sa atin. Binabalaan lang kita, Nay. Kung ayaw mo maniwala sa akin, di bahala ka. Hoy, Leonardo. Kailan ka pa naniwala sa mga ganyang bagay? Hindi na talaga ako ginalang ng batang yan. Wala talagang modo. Unawain mo na lang. Dahil siya lang ang nasasaktan sa nangyayari. Hindi ko alam kung bakit mo pa siya pinagtatanggol Walang respeto. Naririnig ko pa ang simpleng sisihan nila inay at itay habang nag-aalmusal. Sa kabilang dako naman tahimik lang si Abby at Angel, parehong nakayuko at abala sa pagkain. Walang imikan. Sa loob ng 3 taon, ganito na palagi ang eksena namin ni tatay. Hindi niya kailanman sinubukan akong pakinggan. Ngayon, naiintindihan ko na rin kung bakit mas pinipili ni nanay na sumang-ayon na lang sa kanya, kahit alam niyang mali. Ayaw na niyang lumala pa ang gulo pero minsan hindi ko maiwasang isipin na kaya ako nagiging bastos sa pagsasalita ay dahil na rin sa kanila. Palaging sinasabi ni nanay na mahal niya si tatay pero hindi ko makita ang pagmamahal na yon. Palagi kong iniisip paano niya masasabing mahal niya si tatay kung hindi niya kayang itama ang mali nito. Sa halip kinukonsinti pa niya ito. Binibigyang katwiran pa ang mga pagkakamali. Tulad na lang ngayon kahit anong gawin kong paliwanag at babala tungkol sa nakita ko kagabi, hindi man lang sila nakinig. Samantalang ako halos maparaning na sa kaiisip kung ano ang pwedeng mangyari. Nag-aalala ako para sa kanila pero tila wala silang pakialam. Ang sakit, pero wala akong magawa. Habang abala akong nag-aaral sa loob ng kwarto ko narinig kong may kumakatok. Nang buksan ko ito nakita ko ang malungkot na mukha ni nanay. Ano pong problema? Sinaktan ka naman po ba ni tatay? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi. Pwede ba akong pumasok? May gusto lang sana akong ibilin sa'yo. Sige po. Ano po ba yung kailangan niyo sabihin sa akin? May nakatakda kaming negosyo sa Maynila ngayon. 7 araw yun. At nahihirapan akong umalis dahil sa kapatid mo. Sino? Si Abby o si Angel? Si Abby. Ilang araw na yan pumapasok sa eskwelahan ng matindi ang pagkahilo. Tuwing papatak ang 5:00 ng hapon, nagkakaroon siya ng mga pasa sa braso. Ha? Pero mukhang maayos naman siya kanina. Palagi ka kasing wala dito at huli kang umuuwi. Sa tuwing kakatokin ka dito sa kwarto, palagi ka namang hindi sumasagot. Nadala ko na siya sa ospital para patingnan. Pero sabi nila, pagod lang daw ang kapatid mo. Kaya naman pinagpapahinga na lang namin siya ng tatay mo. Hindi ko akalain na may ganyan palang nangyayari sa pamamahay na to. Oo, Leo. Kaya gusto ko, habang wala kami ng tatay mo, ikaw muna ang magbantay at tumingin sa kapatid mo pansamantala, ha? Wala namang problema sa akin
Aalagaan ko si Abby hanggang sa dumating kayo. Salamat anak. Alam ko namang maaasahan ka, kaya hindi ako nag-aalalang iwan sa iyo ang kapatid mo. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, ha? Hawak pa ni nanay ang palad ko at halatang nakikiusap siyang maging mabait sa aking kapatid. Isang matamis na ngiti ang sinagot ko sa kanya. Nagpaalam siya sa akin, saka umalis. Nanatili pa ako ng ilang oras sa kwarto hanggang sa naisipan kong silipin si Abby. Paglabas ko ng kwarto nakita ko ang likod ni Angel. Mukhang galing siya sa kwarto ni Abby. Napangiti ako. Naisip kong nag-aalala din siya sa kapatid ko kahit na hindi naman namin siya buong kapatid. Kampante akong naglakad palapit sa loob ng kwarto ni Abby nang marinig ko ang mahihina niyang sigaw. Nagmadali ako, naabutan ko siyang namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang tiyan. Nakikita ko na din na may luha sa kanyang mata. Palatandaan na hindi na niya kaya ang sakit. Nagsisigaw na ako at nanghingi ng tulong. Ilang sandali pa nagmamadaling dumating si Angel. Oh, anong nangyayari? Ikaw? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya namimilipit sa sakit? Ha? Oh, wala naman akong ginawa sa kanya. Pumunta lang ako dito para tingnan siya dahil binilin siya sa akin ni Papa. Sinungaling ka! Kapag may nangyaring masama sa kanya, sinasabi ko sa'yo. Kung nag-aalala ka, bumaba ka na kagad at tumawag ng driver. Wala dito ang driver at kasambahay niyo, kuya. Namalengke sila at bumili ng gamot ni Abby. Ano? Bisit naman talaga. Tumakbo ka na lang sa labas, tumawag ka ng sasakyan. Kailangan natin siya madala kagad sa ospital. Gagalaiti ako sa galit habang pinagmamasdan ko ang aking kapatid na umiiyak sa sakit. Hindi ko na naisip tawagan sila inay dahil mas pinili kong dalhin si Abby sa ospital. Sumunod naman sa utos ko si Angel kahit na pinagbibintangan ko siya. Wala naman akong ebidensya sa ginawa niya pero wala akong ibang masisi kundi siya. Siya lang naman ang nakita kong pumasok sa kwarto saka nagsisigaw sa sakit ang aking kapatid. Hindi pala kaya ng tricycle na magbiyahe sa highway kaya naman sa pinakamalapit na klinik ko lang nadala si Abby. Kailangan lang maibsan ang sakit ng tiyan niya pansamantala. At yun nga ang nangyari. Nabigyan siya ng pain reliever. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Kuya June, ang driver namin at nadala namin si Abby sa ospital. Tinawagan daw ni Angel si Kuya June para masundo kung nasaan kami. Pagdating sa ospital ay naghintay lang kami ng ilang minuto pagkatapos ay natingnan na si Abby. Ang sabi ng doktor, sumakit lang ang tiyan niya dahil sa gutom. Na pinagtataka nila Kuya June. Maayos naman daw kumain si Abby habang nasa hapagkainan kaninang tanghalian at umagahan, kasabay ang mga magulang ko. Kaya nakakapagtaka na nalipasan ng gutom si Abby. Makikita sa mukha niya ang labis na pagod dahil sa pagsigaw ng iniinda niya kanina. Nakatulog na din siya habang nasa hospital bed at hinihintay ang resulta. Hindi naman daw malala ang sakit ni Abby. Maaari daw itong iuwi sa bahay at doon makapagpahinga kaya naman binuhat siya ni Kuya June sa sasakyan at pinahiga sa backseat habang ang ulo niya ay nasa hita ko. Si Angel naman ay naupo sa tabi ng driver's seat. Pagdating sa bahay, binuhat ulit ni Kuya June si Abby at dinala sa kwarto niya. Nanatili naman ako sa tabi ni Abby. Nakaluto na din si Manang ng hapunan kaya mapapakain ko na si Abby pero tulog pa din ito kahit mag-aalas 6 na ng hapon. Tiningnan ko ang temperatura ng katawan niya gamit ang likod ng palad ko. At sa aking palagay ito ay normal. Nang makita ko ang mga pasa na sinasabi ni nanay sa kanyang braso, nagpanik ako. Kaya tatawagan ko sana ang doktor niya nang makita ko ang napakaraming missed calls ko mula kay Mabel. Hindi ko na siya naalala simula nang maglasing ako kagabi. Napabuntong hininga na lang ako bago nagsalita. Pasensya na kung ngayong gabi ko lang nasagot yung tawag mo. Ayos lang. Nauunawaan kong abala ka sa kapatid mo maghapon. Gusto ko lang sanang bumawi sa'yo eh. Pwede ba akong pumunta dyan sa inyo? Paano mo nalaman na may... Hindi ba kita pwedeng puntahan? Sayang naman. Gusto ko sana makabawi sa'yo eh. Sige, ipapasundo kita kay Kuya June. Kailangan ko lang din ng katuwang sa pag-aalaga kay Abby. Sige. Anong gusto mong pasalubong? Nako, kahit wag na. Basta makarating ka lang ng ligtas dito at magkasama tayo, okay na yun. Sige.
Pakiramdam ko ay bumabawi si Mabel kaya naman agad akong sumang-ayon sa pagpunta niya. Natawa na lang ako kay Mabel kahit ang bigat ng isipin ko ngayon na gawa niyang pag-aanin nito. Nakangiti ako habang iniisip na makakasama ko na siyang muli at dito pa sa aming tahanan. Pasalamat na lang ako na wala dito ang tatay ko. Siguradong magwawala yun kapag nalaman niyang nagdadala ako ng babae sa pamamahay niya. Pinasundo ko na si Mabel kay Kuya June. Tinanong ko din si Manong kung anong ginagawa ni nanay sa tuwing magkakapasa si Abby. Nalaman ko na hinahayaan lang ito ni nanay dahil sabi ng doktor normal yun kapag nahihirapan ng dugo na umikot sa katawan niya. Kaya kailangan talagang magising ni Abby para makakain at makainom ng gamot. Ilang sandali pa habang nasa kusina ako, dumating si Kuya June kasama si Mabel. Masigla siyang lumapit sa akin at yumakap. Napangiti naman ako kahit papaano nabawasan ang takot na nararamdaman ko. Inakay ko naman siya papunta sa hagdan pagkatapos. Inutos ko kay Manang ang pagdala ng mga pagkaing inihanda ko. Pakidala na lang po sa taas sa kwarto ni Abby, salamat. Oh, ano bang sakit ni Abby? Walang matukoy yung mga doktor eh. Sinasabi lang nila na pakapagod lang daw. Normal naman daw lahat ng lab results niya eh. Pero wala talagang nakikitang malalang sakit sa kanya. Ganun ba? Ano bang sabi ng mga magulang mo tungkol sa bagay na yun? Ayun, nag-aalala sila pero may negosyong hindi nila pwedeng pabayaan kaya naman wala pa rin sila dito. Napaka-workaholic naman ng mga magulang mo. Nga pala, sino yung babae nasa baba? Mukhang mas matanda siya kay Abby. Si Angel. Siya yung nabalita na anak ni tatay sa mangkukulam na nanggagayuma raw sa kanya. Ano? Kinupkup niyo siya? Oo, bakit? Di naman napatunayan na mangkukulam yung nanay niya eh. Pero napatunayan na anak nga siya ni tatay. Well, ibig sabihin manluloko talaga yung tatay ko. Pero tinanggap din naman siya ni nanay eh. Habang nag-uusap kami ni Mabel ay naglalakad kami papunta sa kwarto ni Abby. Pinagbuksan ko siya ng pinto at inalok siya ng maliit na upuan sa kwarto ni Abby. Grabe, no? Napakasikat niyong pamilya, tinahangaan, pero may mga ganito palang problema sa loob ng bahay niyo. Buti hindi ka nahihiyang sabihin sa akin to. Ba't naman ako mahihiya? Alam mo, nagpapakatotoo lang ako. At saka isa pa, kapag nakapagtapos na ako, ipapakilala kita sa kanila at magiging parte ka na rin ng pamilyang to. Kaya dapat lang na wala akong itago sa'yo. Alam mo, kanina habang nakaupo ako dito at nagbabasa ng mga papel na yan, iniisip ko baka karma to sa tatay namin. Tinatamasa na ngayon ng kapatid ko. Masyado ka namang masamang mag-isip sa tatay mo. Matagal na ba kayong hindi magkasundo? Oo. Basta isang araw naisipan ko na lang siyang sagutin hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Anyway, walang makita yung mga doktor na eksaktong sakit yung kapatid ko. Sa tingin mo pwede kaya yun? Siguro. Alam mo, marami naman kasing bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Katulad na lang ng sakit ni Abby, di ba? Ang sabi mo, dumarami yung pasa niya tuwing alas 5. Walang eksaktong sanhi kung bakit nangyayari yan, di ba? Kaya masasabi ko talagang posibleng yung sakit ni Abby ay mula sa mga makalumang paniniwala, ganun. Anong ibig mong sabihin? Baka hindi ordinaryong sakit ang iniinda ni Abby. Kasi nga, di ba, may mga bagay na hindi nakikita o maipapaliwanag. Lalo na kung may kasaysayan ng pamilya ninyo sa mga ganitong kwento. Natigilan ako sa sinabi ni Mabel. Biglang bumalik sa akin ang usapan tungkol kay Angel at sa mangkukulam na ina niya. Hindi kaya may koneksyon ng lahat ng ito? Habang iniisip ko ang posibilidad na yun, narinig kong may mahinang ngunit nakakakilabot na ungol mula sa kama ni Abby. Bigla akong napatayo at dali-daling lumapit sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, posible na may kinalaman ng isang mangkukulam sa nangyayari. May mga nabasa kasi ako noon, Leo, na ang mga mangkukulam daw ay gumagamit ng mga sumpa para magdulot ng sakit sa kanilang mga biktima. Kadalasan, may malalim na ugnayan ng mga taong gumagawa nito sa kanilang sinumpa. Hindi ko naman sa sinasabing totoo na yung kapit ng tatay mo na siyang nanay ng kapatid mo sa labas ay isang mangkukulam, ha? Pero kung pagbabatayan ng mga sintomas ni Abby, parang doon tumuturo yung mga palatandaan eh. Ang sumpa kasi ng mangkukulam, isang misteryong sakit na tila hindi maipaliwanag ng siyensya.
Dulot ng isang nilalang na maaaring nagtatago sa dilim. Ganon kalalim yun. Ang ganitong mga kwento matagal nang umiikot eh. May nilalang mula sa sinaunang panahon na marahil ay nananatiling buhay pa rin sa makabagong panahon. Naniniwala ka sa mga ganyang nilalang? Sa totoo lang, nung una hindi talaga. Pero habang tumatagal, habang dumadami ang biktima dito sa bayan natin, naku, naiisip ko na talaga na baka oo, baka nga totoo sila. Hindi lang natin alam. Anong gagawin ko? Paano ko matutulungan si Abby? Kailangan ko ba talagang palayasin si Angel? Sabihin mo sa akin. Hindi ka pwede magpadalos-dalos, Leo. Kung totoo ang hinala natin, maaaring hawak nila ang buhay ni Abby. Ang pwede mong gawin, dalhin si Abby sa albularyo. Ipaalis niyo ang sumpa sa kanyo palayasin si Angel. Dapat nga hindi niyo siya tinanggap sa pamilya niyo eh. Mukhang balak pa kayong isa-isahin para maangkin niya ang kayamanan niyo. Wisit. Kung totoo man yan lahat, sisiguraduhin kong hindi yun mangyayari. Mapapatay ko talaga silang lahat kapag may nangyaring hindi maganda kay Abby. Minahon ka. Hindi tayo sigurado. Nasabi ko lang ang lahat ng alam ko at nakikita ko. Mas maganda pa rin na kausapin mo muna ang magulang mo. Saka ko kayo sasamahan sa albularyong kakilala ko, ha? Siguraduhin mong hindi ito malalaman ni Angel, ha? Para hindi siya makagawa ng hakbang para kontrahin to. Sige, gagawin ko yan, Mabel. Salamat. Tahimik kaming nagplano ng girlfriend ko. Kahit nagagalit ako, kailangan kong pigilan ang sarili ko para hindi maudlot lahat ng plano ko. Ako lang ang inaasahan ng pamilya namin. Kailangan kong protektahan si Abby sa mga nilalang na yun. Hindi sila pwedeng magtagumpay. Nang magdilim ng sobra, pinahatid ko si Mabel sa kanila kay Kuya Jun. Gumising na rin si Abby at nakakain. Uminom na rin siya ng gamot sa kamuling natulog. Mula ng gabing yun, hindi ko pinagbawalan si Angel na lumapit kay Abby. Hinayaan ko siyang silipin at kumustahin niya ang kapatid ko kahit ayoko talaga. Kailangan maging maingat ako at umakto ng normal. Narealize ko na simula nang dumating si Angel, doon nagsimula ang mga kakaibang nangyayari. Ang madalas naming pag-aaway ng tatay ko sa lamesa na umaabot sa ayaw na naming makita ang isa't isa. Ang mga pagaspas sa paligid na tuwing sinusundan ko ay nawawala at nakikita ko si Angel sa paligid. Ang paglipad ng nilalang na mula dito ay nagpapatibay na nasa loob ng pamamahay namin ang aswang na mukhang may lahi ring mangkukulam. Sinubukan kong tawagan si Inay pero hindi ko naman sila makontak. Hindi ako mapakali. Gustong-gusto ko nang pumunta sa albularyo na sinasabi ni Mabel pero nag-aalala akong iwan si Abby mag-isa. Nandito man si Manang at Kuya Jun pero ayoko pa rin makampante lalo na at nandito si Angel. Nalimpungatan ako nang may kung sino ang tumatapik sa akin. Minulat ko ang aking mga mata at nakita ko si Nanay sa tabi ni Abby. Gulat na gulat ako kaya agad akong napabalikwas. Hindi ko akalain na nakatulog pala ako habang nag-iisip. Nay? Oh, akala ko ba isang ligo ka mawawala? Iniwan ko doon ang tatay nyo. Hindi ako mapakali. Nag-aalala ako kay Abby. Sinabi ko kay Inay ang nangyari kahapon simula nang umalis siya at ang lahat ng hinala ko. Pero bago ko nagawang magkwento, sinarado ko muna ang pinto at tiningnan kung may tao ba sa malapit. Naging alerto ako kasi kailangan. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa bagay na katulad nila? Oo, Nay. Ang hirap paniwalaan pero simula nang dumating siya, nagkagulo na tayong lahat. Ako araw-araw nakakarinig at nakakakita ng kung ano-anong hindi mapaliwanag na bagay. Si Abby, natapuan ng sakit na hindi mapaliwanag ng mga doktor. Kaya naniniwala ako sa kanila. Nay, pumunta na kaya tayo sa albularyo. Nakahanap na ako eh. Nakahanap na ako ng makakatulong sa atin. Tahimik natin gawin yun para lang kay Abby. Kailangan nitong malaman ng tatay mo. Nay, pakiusap naman, wag na. Kung gusto na natin mapabuti yung lagay ni Abby, kailangan tayo lang. Wala akong tiwala kay tatay, kahit na tatay ko siya. Napatango si Nanay at kahit nag-alinlangan ay inunawa niya ang gusto ko. Naririnig din ni Abby ang lahat at maging siya ay natatakot na. Agad kong tinawagan si Mabel para magpasama pero itinuro niya lang sa akin ang malayong bukid dito sa aming bayan dahil may trabaho daw siya at hindi pwedeng mag-absent. Ako na lang ang nagmaneho ng sarili naming sasakyan.
Binili namin kay Manang at Kuya June na huwag hahayaang umalis si Angel. Sabi ni Mabel sa pinakadulong kalsada makikita ang maliit na daan. Kailangan daw lakarin yon hanggang sa dulo. Makikita daw ang isang maliit pero mukhang modernong kubo. Doon daw nakatira ang dating albularyo na maaaring makatulong sa sakit ni Abby. Makalipas ang 5 minutong paglalakad ay nakarating kami sa isang bakuran na puno ng magagandang halaman. Nasa gitna nito ang makabagong itsura ng kubo. Malinis ito at sobrang kintab sa pagkakabarnis. Tumawag kami ng makailang ulit pero walang lumabas hanggang sa may isang matandang lalaki ang lumabas mula sa matataas na halaman. Anong kailangan nyo? At bakit napadpad kayo dito? Hinahanap po namin si Mang Kanor. Pinadala kami ni Mabel dito. Tama. Ako nga si Mang Kanor. Si Mabel, nasaan siya ngayon? Ano daw dahilan bakit niya kayo pinapunta dito? May sakit po yung kapatid ko. Hindi pa paliwanag ng mga doktor yung sanhi kaya humingi kami ng tulong. Sabi po ni Mabel, baka kayo ang makatulong sa amin. Wala akong kakayahan para manggamot. Maaari na kayong umalis. Nasabi po sa akin na matagal na kayong hindi nang gagamot. Pero gusto lang pong matignan niyo yung kapatid ko. Magdadalawang linggo na po kasi siyang may sakit eh. At nabanggit sa akin na kaunti na lang ang oras niya. Sige na po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi ko sigurado kung kaya ko siyang magamot. Pero sige, tutulungan ko kayo sa bagay na gusto nyong malaman. Pumasok kayo. Binuksan niya ang maliit na pintuan ng kubo. Sumunod naman kami nila Inay at Abby. Matamlay si Abby, halatang pagod pero nakakaya pa rin niyang maglakad. Inaalalayan ko siya at ganun din si Inay. Ako ay kukuha lang ng mainom. O, maupo muna kayo. Salamat ho at pasensya na sa abala. Ngayon, ikwento nyo kung ano ang nararamdaman nyo. At kung ano ang nagtulak sa inyo na pumunta rito. At isipin na isang uri yan ng sumpa. Gusto ko lang din pong malaman kung paano itutulak papalayo yung nilalang na nagpapahirap sa amin. Detalyado kong ipinaliwanag kay Mang Kanor ang lahat ng misteryosong bagay na nararanasan namin. Habang nagkikwento ako, tahimik niyang tinitingnan si Abby. Maya-maya hinawakan niya ang kamay ni Abby at biglang nagsalita na tila kumpirmado ang kanyang hinala. Kumpirmado. May nakapulupot na sumpa sa bata. Nakikita ko ang manipis na sinulid na kulay itim sa kanyang pulso. Isang bagay na hindi makikita ng ordinaryong tao. Ito ang palatandaan na nasa ilalim siya ng masamang elemento. Isang manananggal. Napalunok ako sa takot, halos hindi ko maproseso ang sinabi niya. Pero hindi ako maaaring umatras ngayon. Bibigyan ko kayo ng langis na pangontra at ilang anting-anting. Mahalagang protektahan ang tahanan nyo. Lagyan nyo ng bawang at asin ang mga bintana tuwing gabi. At mag-iingat sa mga taong malapit sa inyo. Kung minsan, nasa paligid lang ang kalaban. Matapos niyang magdasal, nagpaalam kami. Tumanggi si Mang Kanor na tumanggap ng bayad. Habang nagmamaneho pabalik, biglang napahawak si Abby sa kanyang tiyan. Napasigaw siya sa sakit kaya agad kong ipinahid ang langis na bigay ni Mang Kanor. Sa awa ng Diyos, humupa ang sakit niya. Pero alam kong pansamantala lang ito. Pagdating sa bahay, nakita ko si Angel na nakatayo sa may gate. Halatang nag-aalala siya pero pakiramdam ko ay ibang dahilan ng paghihintay niya sa amin. Oh, anong ginagawa mo dito sa labas? May hinihintay ka ba? Kayo, tumawag kasi si Papa. Inalam kong nasan na kayo. Nag-aalala na siya eh. Sabi ni Manang pumunta daw kayo sa ospital. Napansin kong tumingin siya sa amin na tila nagmamasid kay Abby. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may kinalaman siya sa nangyayari. Dahil doon hindi ko maiwasang lalong magalit sa kanya pero pinili kong magpigil. Pagkatapos naming akayin si Abby papasok, bumaba ako para maghanda ng hapunan.
Gumawa ako ng adobo na maraming bawang, pati na ring gulay na nilagyan ko rin ng bawang. Sa kabila ng pakiramdam ko tungkol kay Angel, nagpasya kong anyayahan siyang kumain. Kumain ka. Ako mismo nagluto niyan. Ayan, o damihan mo ha. Ayoko sabihin ng papa mo na pinababayaan ka namin. Salamat po, pero hindi ako masyadong kumakain ng bawang eh. Napansin kong napapangiwi siya habang kumakain. Ang maputi niyang balat ay namula, tila naiirita. Ito na ang hinahanap kong sagot. Isang palatandaan na hindi siya ordinaryong tao. Nalaman ko kasi na mabisang pangontra daw sa aswang o kahit ano pang masasamang nilalang ang bawang. Kaya sinubukan ko siyang hainan ng putahing tad-tad ng bawang. Kinagabihan nagpa siya akong magbantay. Habang tahimik ang lahat, narinig kong mahihinang pagdaing mula sa kwarto ni Angel. Lumapit ako. May naamoy akong masangsang na parang nabubulok. Hindi ko na napigilan. Angel? Angel, ano nangyayari dyan? Buksan mo ang pinto! Kuya, bakit po? Wala naman pong nangyayari. Papasukin mo ako! Anong dahilan ng amoy na nanggagaling dyan sa kwarto mo? Binuksan niya ang pinto pero agad kong napansin ang mga batsyang puno ng tubig at halamang gamot sa gilid. May mga bote ng langis at dahon na nakakalat sa mesa. Para saan yung mga to? Bakit kailangan mo ng ganito karaming halamang gamot? Kahit sabihin ko sa'yo, baka naman hindi ka maniwala sa akin. Tungkol saan? Anong mayroon sa inyo? Umamin ka, Angel. Anong ginawa mo ha? Magpaliwanag ka! Kuya, huminahon ka. Magpapaliwanag ako ng maayos sa'yo. Sandali lang, isasarado ko lang yung pinto. Huwag! Teka, bakit kailangan mo pang isarado? Anong gagawin mo sa akin? Hayaan mong bukas ang pinto. Magpaliwanag ka ng maayos. Ang totoo, anak ako ng isang albularyo. May namana akong kakayahan sa kanila. Pero hindi ko to magagawa sa harap ng maraming tao kaya ginagawa ko lamang to sa kwarto ko. Alam to ni Papa. Isa rin siya sa mga napagaling ko mula sa gayuma. Ang totoo, marami pa akong hindi alam kaya pinag-aaralan ko pa to, kuya. Sinungaling. Isa kang mangkukulam. Kagaya ka ng nanay mo. Lahat ng ginagawa mo ay dahil kinukulam mo yung pamilya ko. Lalo na si Abby. Gusto mong makuha yung kayamanan namin, di ba? Saan mo naman nakuha lahat ng yan? Kuya, kasi nungalingan yan. Paano mo ito ipapaliwanag sa akin lahat? Simula nang dumating ka, nagkagulo lahat. Isa pa, hindi ba't allergic ka sa bawang? Mga aswang lang naman ang takot sa bawang eh. Gusto ko ang bawang, pero hindi ako pwede mapasobra. Tumataas kasi yung temperatura ng katawan ko kapag nasosobrahan. Pero kumakain ako ng bawang. Oh, tingnan mo. Namumula ang balat ko dahil umiinit ako. Ang mga aswang ay takot sa bawang. Kahit amoy pa lang, hindi nila to matitiis. Lalo na kung kakainin, hindi nila kaya yun. Sinungaling! Ay, kuya naman, maniwala ka naman sa akin. Hindi ko gustong ipahamak ang pamilyang tumanggap sa akin. Kahit anong sabihin nila tungkol sa akin, hindi ninyo ako minaltrato tulad ng ginawa ng iba. Kaya hindi ko gagawin ang binibintang mo. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi ni Angel. Ang mga halamang gamot sa kwarto niya ay tila nagpapatotoo sa kanyang kwento. Gusto ko man siyang paniwalaan, may bumubulong sa isip ko na maaaring pagpapanggap lang ito. Bago ako umalis sa kwarto niya, binalaan ko siyang ligpitin na ang lahat ng gamit niya at huwag ipapaalam kay nanay ang nangyari. Kailangang umamin siya sa harap mismo ni tatay. Gusto kong makita mismo ni tatay kung paano nakapasok ang isang mangkukulam sa aming pamamahay. Pumasok ako sa kwarto ni Abby. Wala nang sumasakit sa kanya pero halata pa rin ang pagod sa katawan niya kaya madalas siyang natutulog. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Anong nangyari? Nay, ano pwede natin gawin? Paano kung aswang talaga o mangkukulam talaga si Angel? Papalayasin na ba natin siya? Gusto ko makahanap tayo ng ebidensya. Ayokong pag-awayan ninyo ng tatay mo. Ano ba? Ganun mo ba talaga kamahal si tatay? Hindi mo ba siya kayang iwan? Ang dami na niyang ginawa oh. Ang dami niyang kalukuhan at katarantaduhan. Pinaglaban ko ang ama mo sa magulang ko. Lahat ng pinaghirapan namin, ayoko mawala lang. Madami na kami pinagdaanan at ayoko mauwi lahat iyon sa wala. Pero hindi lahat ng ginagawa niya ay tama, Nay.
May nagawa din akong mali sa tatay mo, pero pinatawad niya ako at hindi sumuko. Mga bata pa kayo noon, kaya sigurado hindi ninyo alam yon. Pero kahit na. Nay, may anak siya sa labas habang nagkakasama kayo. Halos magkaedad lang si Abby at saka si Angel, oh. Tinanggap ko lahat yon. Napatunayan ko naman na ginayuma ang tatay mo ng isang albularyo. Pero namatay siya sa panganganak. Napunta si Angel sa mga kamag-anak niya na hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Ano? Albularyo ang nanay ni Angel? Oo, dalagang albularyo ang nanay niya. Ibig sabihin, maaaring albularyo nga rin si Angel. Oo, pero hindi ako sigurado kung sapat ang kaalaman niya para manggamot. Kaya ba hindi ka nagre-reklamo sa amoy niya? Ganun na nga, nalaman ko na ang buong pagkatao niya. Mabait na bata si Angel. Nagkamali lang ang ina niya at ang ama mo. Pero wala siyang kinalaman doon, kaya tinanggap ko siya, anak. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Tama si nanay. Sarado ang isip ko para maunawaan si tatay at si Angel. Bagsak ang balikat ko nang humiga sa tabi ni Abby. Si nanay naman ay lumabas dahil dumating si tatay. Malalim na ang gabi. Hindi maalis sa isip ko ang ginawa ko kay Angel kaya naglakad-lakad ako sa hardin para makapag-isip ng maayos. Habang nakaupo ako sa malaking bato sa likod ng bahay, nakita ko ang malaking ibon na ilang beses ko nang narinig sa gabi. Ang pagaspas ng pakpak nito ay tila bumaba kasabay ng malamig na hangin. Napansin kong papalapit ito sa bahay ngunit bigla itong tumigil sa likod ng mga puno. Bago pa ako makagalaw may narinig akong kaluskos. Napatingin ako at nakita si Mabel. Nakatingin sa akin. Napaupo ako sa sobrang gulat, hindi ko alam kung bakit siya naroon. Nanatili akong tahimik. Iniwasan kong gumawa ng ingay. Nangingibabaw ang kaba ngunit may halong pagdududa. Anong ginagawa niya sa ganitong oras? Hindi nagtagal dumating ang tatay ko. Balak ko sanang sumigaw noon upang kunin ang atensyon niya pero napigilan yon nang may biglang nagtakip sa bibig ko. Pakiramdam ko ay gusto kong sumugod at itama ang nakikita ko pero ang nasaksihan ko ay higit pa sa inaasahan ko. Nakita kong si tatay. Nakikipaghalikan kay Mabel at mas malala. Lumilipad si Mabel. Isang manananggal. Wala siyang ibabang kalahati ng katawan para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa galit at pagtataka. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Hawak niya ang buhay ni Abby. Ang gusto mong gawin ko? Ang girlfriend ko isang manananggal. At kabit ng tatay ko. Kung susugod ka ba ngayon, sa tingin mo kaya mo sila? Ano gusto mong gawin ko, ha? Habang patuloy akong pinipigilan ni Angel, inilabas niya ang isang garapon. May lamang pulbos yun na agad niyang binuksan. Tumampad sa akin ang amoy na sobrang tapang. Hindi ko napigilan ng mapahatsing at makalika ng ingay. Nakuha ko ang atensyon nilang dalawa. Nanlaki ang mga mata nila at mabilis na lumipad si Mabel papalayo. Pero bago pa siya tuluyang makatakas, hinabol sa ni Angel at sinabuyan ang pulbos mula sa garapon. Sa isang iglap bumagsak si Mabel sa lupa. Kahit nasa lupa na siya, sinundan pa rin siya ni Angel. Sunod-sunod siyang binubudburan ng pulbos hanggang sa halos hindi na ito makagalaw. Tumambad sa akin ang itsura ni Mabel. Hindi may kakaila na siya yun, pero ang mukha niya ay halos hindi na makilala dahil sa bakat ng ugat at pangit na anyo. Alisin mo ang sampa kay Abby! Inalis na yun ng lolo ko, hindi ba? Binigyan na namin kayo ng gamot. Ang mga sinulit sa daliri niya, wala na. Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako ginamit? Walang hiya kayo! Sa sobrang galit, kinuha ko ang pinakamalapit na matibay na sanga mula sa isang maliit na puno sa hardin at sinimulan kong ihampas iyon kay tatay. Wala na akong pakialam kung masaktan siya. Lahat ng galit ko ibinuhos ko sa bawat hampas. Ang bawat suntok ko sa kanya ay parang pahayag ng lahat ng sakit at hinanakit na kinikimkim ko simula pa noong bata ako. Hindi ko alintana ang pakiusap ni Angel sa likuran ko. Sa sandaling iyon, wala akong iniintindi kundi ang paniningil sa lahat ng kasalanang ginawa ni tatay. Biglang may malamig na kamay na mahigpit na humawak sa balikat ko. Sa isang mabilis na kilos, binalibag ako nito. Tumama ang likod ko sa pader. Napaigik ako sa sobrang sakit. Pagdilat ko ng mga mata ko, nakita ko si Mabel.
nakalutang sa ere. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Biglang binuhat ni Mabel si tatay sa balikat niya at sinimulan niyang lumipad. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, hinabol siya ni Angel. Hawak niyang pakpak ni Mabel at pilit itong hinahatak pababa. Hindi siya nagpatinag kahit itinaas ni Mabel ang katawan nito sa ere. Dahil sa matinding galit at awa kay Angel, pinilit kong tumayo. Sumugod ako kay Mabel at sinuntok siya ng buong lakas. Pero parang hindi siya nasaktan, parang wala lang sa kanya ang ginawa ko. Sa isang mabilis na galaw, tinamaan ako ng malakas niyang sampal at muli akong bumagsak sa lupa. Nakita ko si Angel na tumilapon at bumaksak din sa haligi. Sa sobrang sakit ng katawan ko, hindi ko na siya matulungan. Ang sigawan namin ni Angel ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran pero wala ni isang sumaklolo. Sa isang mabilis na kilos, nakita kong hinatak muli ni Mabel si tatay at lumipad silang dalawa palayo. Gusto kong pigilan siya para kay nanay pero wala akong nagawa. Napahiga ako sa lupa habang si Angel ay nakahandusay sa gilid. Tumigil ang lahat nang dumating si Manang. Tinulungan niya kaming tumayo ni Angel at inalalayan papasok sa loob ng bahay. Si nanay ang sumalubong sa amin at agad kaming inalagaan. Hindi na siya nagtanong pa tungkol sa nangyari. Hinayaan niya kaming magpahinga. Kinabukasan, nagising ako dahil sa masarap na amoy mula sa kusina. Nakita kong nasa tiles si Abby, nakalatag sa isang makapal na kobre kama. Sa tabi niya, si Angel. Napansin ko ring bakante ang gitna. Marahil si nanay ang natulog doon. Agad akong tumungo sa kusina kahit masakit ang katawan ko. Sobrang nauuhaw ako at nanunuyo ang lalamunan ko. Aga niyo pong magluto na ya. Mukhang masarap yan. Aba, syempre. Kailangan ko alagaan kayong lahat. Anong ibig niyo pong sabihin? Alam ko na ang nangyari kagabi. Nagpadala sa akin ng mensahe ang tatay mo. Opisyal na siya nakikipaghiwalay sa akin. Aminado naman siyang may kasalanan siya at wala siyang kukunin sa lahat ng pinaghirapan namin. Ikaw, si Abby at si Angel na lang ang magiging buhay ko ngayon. Nay, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Matagal ko nang pinaglaban ng relasyon namin pero mukhang wala na talagang paraan at pag-asa. Paulit-ulit na lang niyang ginagawa ang alam niyang ikasasakit ng kalooban ko. Ngayong nakalaya ka na, Nay. Sana maging masaya ka na ng totoo. Huwag kang mag-alala. Ako ang magiging katuwang mo para maitaguyod yung pamilya natin. Ay, salamat anak ha. Mula noon hanggang ngayon, pinili mong manindigan para sa amin ang kapatid mo. Hindi madali ang pinagdaraanan natin, pero lagi kitang nakikitang matatag. Ang gusto ko lang naman kasi, Nay, yung makita ka na masaya eh. Hindi ko napigilan ang pagdaloy ng luha ko nang biglang niyakap ako ni nanay. Ramdam ko ang init ng pagmamahal niya sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan namin bilang isang pamilya. Sandaling tumigil ang mundo ko habang nasa mga bisig niya. Habang nakayakap si nanay, lumapit si Abby at Angel. Yumakap din sila sa amin ni nanay. Doon ko napansin ang malaking pagbabago kay Abby. Bumalik na sa dati ang sigla niya. Nakakangiti na siya tulad ng dati. Ang uri ng ngiti na nagpapagaan ng loob ko bilang kuya. Nagtuloy-tuloy ang araw ng puno ng pasasalamat. Sabay-sabay kaming kumain ng tanghalian. Habang nagkwentuhan kami, napansin ko na kahit hindi pa ganoon kasaya ang mga mata ni nanay, alam kong unti-unting mararating niya ang tunay na kaligayahan. Ang mahalaga, magkakasama kaming lahat. Buo at ligtas. Hindi na ulit nabuksan ang usapan tungkol kay tatay. Tinanggap namin ang lahat ng nangyari at iyon ang huling pagkakataon na pinag-usapan namin siya. Kahit marami ang nagtatanong sa pagkawala ni tatay, nanatili kaming tahimik. Sapat nang alam naming ginawa namin ang tama. Kuya, salamat sa pagsuporta sa desisyon kong maging isang albularyo Angel, nasa dugo mo ang kakayahan ng isang manggagamot. Alam kong kaya mong magbigay ng kagalingan sa iba. Pero ipangako mo sa akin na gagamitin mo ang talento mo para sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Pangako kuya, hindi ko sisirain ang tiwala mo.
Pero maiba tayo. Sinabi mo sa akin dati na pupuntahan mo si Mabel, di ba? Nagkita ba kayo? Anong nangyari? Paano na si Mang Kanor? Paano? Ano na nga ba? May balita ka pa ba sa kanila? Oo, nakita kami ni Mabel. Totoo ang sinabi ni Mang Kanor na isa nga siyang manananggal at mangkukulam. Ayon sa kanya, nawaan si Mabel habang nagtatrabaho sa Maynila. Hindi ko na alam yung iba pang detalye pero natukso siyang gumawa ng masama. Pero bakit ganun? Wala ba siyang pagsisisi? Sa totoo lang, hindi na rin siya makakauwi sa probinsya. Ang sabi ni Mang Kanor, palagi na lang siyang magpapadala ng pera. Wala na akong magagawa. Ang mahalaga naman, siya ang nakapagpagaling kay Abby. Tinanggap ko na lang din yun. Pero maasa ako na hindi na ito mauulit. Huwag ka mag-alala, kuya. Hindi na mauulit yon. Nandito ako. Kasama mo akong poprotekta kay nanay at saka kay Abby. Habang tumatagal, mas naging malapit kami ni Angel sa isa't isa. Nararamdaman kong hindi lang sa isang kapatid kundi isang kaagapay sa lahat ng laban namin sa buhay. Habang nag-aaral ako, tumutulong din ako kay nanay sa maliit naming negosyo. Si tatay, hindi na nagparamdam mula nang umalis. Ganon din si Mabel. Parang nawala sila ng tuluyan sa buhay namin. Kahit masakit, tinanggap ko na ang lahat. Iniisip ko na lang na siguro ito ang tamang desisyon para sa amin. Naniniwala akong lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Ang mahalaga, ligtas na kami at buo bilang isang pamilya. Naging masaya ang takbo ng mga araw namin. Si nanay abala sa negosyo. Si Abby unti-unting nakakabangon mula sa matinding sakit na dinanas niya. At si Angel, nagiging mahusay na albularyo habang tinutulungan kami ni nanay sa bahay. May mga pagkakataong naiisip ko pa rin si tatay. Hindi ko may tatangging mahal ko siya kahit na nasaktan niya kami. Pero minsan may mga bagay na hindi mo na kailangang ipaglaban pa. Lalo na kung hindi na yun makabubuti sa pamilya mo. Tuwing gabi nagdarasal ako para sa kaligtasan ni tatay at Mabel. Alam kong nagkamali sila pero hindi ko pa rin kayang ipagdasal ang masama para sa kanila. Siguro, ito na lang ang magagawa ko. Ang patawarin sila kahit sa puso ko na lang. Sa tuwing tinitingnan ko si nanay, nararamdaman ko ang lakas niya. Isang ina na patuloy na lumalaban para sa amin kahit na ilang beses nang sinubok ng tadhana. Isang araw habang abala ako sa pag-aayos ng paninda, biglang lumapit si Angel. Kuya, ano sa tingin mo? Papasaba to sa ointment na ginawa ko? Mukhang okay naman. Oh, sinubukan mo na ba sa mga customer natin? Hindi pa eh. Natatakot ako baka mayroong side effect. Subukan mo muna kay nanay. Sigurado ako magugustuhan niya yan. Napangiti ako habang pinapanood si Angel. Napansin kong nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Alam kong malayo pa ang mararating niya. Hindi man kumpleto ang aming pamilya, masaya na rin ako sa kung ano ang meron kami. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng nangyari, sigurado akong may dahilan ng bawat sakit at hirap na pinagdaanan namin. Ngayong mas matatag na kami bilang isang pamilya, naniniwala akong mas handa na kaming harapin ang kahit anong hamon na darating. Sa wakas, nahanap namin ang kaligayahang matagal na naming hinahanap. Hindi man ito perpekto pero ito ang buhay na ipaglalaban ko. Para kay nanay, kay Abby, at kay Angel. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang kwento namin. Simple lang ito para sa iba pero isa itong malaking bahagi ng buhay ko. Isa itong trauma na hindi ko malilimutan. Lalo na para sa kapatid kong si Abby na nakaranas ng matinding sakit. Pero sa kabila ng lahat, natutunan naming bumangon, magpatawad at magpatuloy. At doon ko nauunawaan na ang bawat sugat ay may kalakip na aral. Sa dulo ng lahat, ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon mula sa pagkakalugmok.
Sa ngayon, dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Sir Jupiter, at sana ay nagustuhan ninyo ito. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Leo.